Salamat po sa oras po ninyo na binigay po sa amin ni Sir Joseph Lubon. Unang-una, maraming salamat po kay Chairman Calma ng Barangay 54 sa kanyang mga kagawad, secretary, treasurer, sa mga tanod po. At syempre po sa Barangay 55 kay kagawad Miss Green, maraming salamat sa suporta at sa buong council ng buong Barangay 55. Syempre po, maraming salamat din po sa iba't ibang barangay officials po na nakasuporta sa amin ni Joseph Lubon. Magpapakilala lang po ako. Ako nga po pala si Ian Alban. Laking mundo po ako dyan po sa Herb po sa Barona. Nakilala po ako sa larangan po ng basketball. Nagsimula ako dito sa sa Tondo. Actually dito sa lugar na to. Isa to sa pinagsimulan ko na naglalaro ako rito. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang po yung paglalaro ko. Hanggang sa nakilala na po ako sa iba't ibang lugar. Hindi lang po rito sa Tondo. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na nakuha ako sa magagandang paaralan po sa Arellano University at nakalaro po ako sa National Collegiate Basketball League. At tinuloy ko lang po yung sipag at tiyaga po, nakapag-aral po ako ng libre, scholar po ako habang naglalaro ko, scholar po at kumikita rin po ako ng pera at napapalabas yung laro namin sa ABS-CBN nun. So, nung tinuloy-tuloy ko lang po, sumusuporta po ako sa mga kabataan dito habang naglalaro ko. Sa mga katulad ko pong nagsisimula po dito po sa District 1. Last year po, sumugod po ako sa barangayan sa Barangay 85 Zone 7. Nanalo po ako ng first kagawad po sa Barangay 85. Naniniwala ako na nagdala sa akin ng mga kabataan. So nung nanalo po ako, nag-isip ako ng paraan kung paano makikilala ng senior citizen sa barangay namin. So nung naglalaro rin po pala ako, nakaipon ako ng pera, nagkaroon ako ng tracking business po. So yung sahod ko po sa barangay, hindi ko na po kinukuha. Tinutulong ko po sa mga senior citizen po sa barangay po namin sa Barangay 85. Ngayon po, kasama po ako ni Sir Joseph Lumbag bilang konsyel po ng District 1. Susubok po ako ng bilang konsyel para po mapalawak ko po yung aking paglilingkod hindi lang po sa barangay namin. Kasama po ako ni Sir Joseph Lumbag na sa adikahin niyang tumulong po rito sa District 1 sa gamot. At syempre po, pinakamahalaga po, yung suportahan po yung mga kabataan na gustong makapag-aral ng libre para maiwasan din po yung mga masasamang gawain po. At syempre po sa mga senior citizen po, sa abot na ang aking makakaya gagawa ko ng paraan, susuporta po ako sa mga senior citizen po natin sa abot na aking makakaya. Pag ako po pinalad po next year. Sana po, suportahan niyo po kami ni Sir Joseph Lumbag sa darating na 2025. Maraming salamat po. Muli palabakan natin ang kagawad ngayon, konsihal sa tamang panahon, konsihal Ian Alban. So, eto na nga. Ipinapakilala ko po sa inyo lahat, hindi pa man din ako po sa pagseserbisyo ay lubos na at tunay na tumutulong sa bayan ng Distrito 1. Ang kaibigan natin na makasama natin sa tamang panahon na nagbibigay ng dekalidad at sapat na may puso sa pagseserbisyo. Ang serbisyo para sa lahat, serbisyo walang katulad. Ang hashtag Alaga Lumban, palagpagan natin Congressman Joseph Lumban! Yan po siya. Yan po siya. Magandang gabi po. Sino po Barangay 54? 54. Barangay 54 kay Chairman, Chairman Calma. Sa Barangay 55, Yay! Chairman na ba? Si Chairman na ba? Opo. Magandang gabi po sa inyo, Barangay 55. Barangay 54. Siyempre, magpapakilala lang po ako sa inyo bilang isang aplikante congressman sa District 1. So, unang-una, nagpapasalamat ako kay Chairman, kay Chairman Calma dito sa Barangay 54, sa kanyang mga councilors. At syempre, dito po sa Barangay 55, sa kanyang po mga kagawad, si Kagawad Resty, Kagawad Green, Kagawad Eloisa. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, hindi namin ito magagawa kung wala po kayo, mga barangay presidente po. Nandito po ako upang magpakilala lang po sa inyo, upang sabihin sa inyo, ano ba ang pakay ko, ano ba ang gagawin ko
ba't ako tatakbo? Papaliwanag ko lang po sa inyo, Barangay 54 and 55. Unang-una, magpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Joseph Lumban. Joseph Lumban po ang pangalan ko. Ako po yung aplikante congressman ng District 1. Ako po yung nag-isip ng card na yan para ipamahagi lahat sa bawat residente ng Barangay 54 at Barangay 55. So, ako po ay ipinanganak noong 1979 diyan po sa may Santa Rita Hospital sa May Show. Bata pa pala. 45 years old na po ako. 45. Ako po ay 45 years old. Nag-aral po ako sa Emilio Jacinto. Diyan lang din po kasi ako nakatira sa may Kabakis, sa may Herbosa. Taga diyan lang po ako. Nag-aral po akong Emilio Jacinto. Nag-aral po ako ng Nolasco. Kung alam niyo po yung Nolasco, sigurado naman alam niyo. Diyan po ako nag-aral sa dati sa may Pretil. Ngayon, wala nang Pretil eh. Ano na lang ang Pretil ngayon eh. Ala na lang. Alam mo, mukhang tatayuan ng bago, di ba? Tatayuan. So, bilang isang aplikante taga-Tondo, kwalipikado po ako. Dahil isa po akong batang Tondo rin. Isa rin po akong taga-Tondo. So, ako po, ikwentuhan ko lang kayo ng story ng buhay ko. Para at least, maintindihan nyo, sino ba yung tumatakbo? Sino ba yung aplikante na yan? Kumbaga akin po, Barangay 54, Barangay 55, pakinggan nyo lang sa kaliwang tenga. Pag hindi nyo gusto, labas nyo sa kanan tenga nyo. Wala tayong, direktahan tayo. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Basta ako, ikwento ko lang yung buhay ko konti para maintindihan nyo kung sino ba yung tumatakbo. Opo, nag-aral po ako. Kung familiar po kayo nag-college ako, diyan po sa Guzman, sa Bibiapo. Kasi dapat, magpupulis din dapat ako. At nakaparehas ng airpad ko. Airpad ko po kasi dating police, Quezon City. Gusto ko rin Ayan, napaka na. Gusto ko rin sana natin mag-police dati. Di ba, nung 90s, pagka gusto mo mag-police, dapat may 72 unit ka para makapag-police ka. Ang ginawa ko po, nag-aral po ako ng Guzman para makakuha ko ng 72 unit. Kaso, pagka-graduate ko ng Guzman, nakapagtrabaho po ako sa ABS-CBN. Alam niyo yung ABS-CBN, yung may palabas na TV Patrol, Oy Gising, Balitang K, Magandang Gabi Bayan. Doon po ako napasok. Dapat magpupulis ako. Ang sweldo ng pulis dati, 4,200. Ang ABS-CBN, 5,000 ang sweldo ko. Kaya mas pinili ko po, mag-ABS na lang kaysa mag-pulis. Kasi, pag nag-pulis ako, nasa initan ako. Pag naman ako ABS, nasa malamig ako. Kaya siguro maputi ako. Hindi po ako Chinese ha. Hindi po ako Chinese, baka kalat. Taga-dyan lang ako sa Navarro, Mabangis. Taga-dyan lang ako. Bawasan mo konti kung feedback. No, kumbaga, baba mo konti. Bakit? Sa'yo? Yun po yung pinag-aralan ko ng trabaho ko. Saan? Yung dati, sa ABS, sa 5,000 sweldo ko, pala? dati, sakala ko malaki na 5,000 eh. Pero hindi pala. Kasi dati, yung ATM kong sweldo, naisasala ko dati ATM eh. Yung ATM card, dati nasasala yun eh. Ewan ko lang ngayon kung nasasala pa ngayon yun. Ha? Nasasala pa rin? Hindi. Dati, 5,000 sanla ko ron. Natutubos ko 6,000. Gano'n ang tubos ko. Gano'n pa rin. Diba? Gano'n pa rin eh. Gano'n nasasala dati yun eh. Gano'n pa rin. Oo, ATM nga. Nasasanla yung ATM. Ha? Ay, sa buwan? Ang tibay naman nun. Dapat dalawang buwan. Gano'n. Hindi, masyadong karapal pag isang buwan. 5-6 na 5 na yun. Kasi dati 2 buwan. Nasa yung credit card mo. Anong ATM card? Po ginawa ko sa buhay ko, sabi ko, mukhang hindi ako makasenso sa ABS. Buti na lang, nauso yung yung pumupunta ng Japan dati. Yung Japayoki. Yung 2003, 2004, 2005. Kaya ginawa ko, nag-apply ako pupunta ng Japan. Natanggap naman po ako pupunta ng Japan. Ang problema, hindi Japayoki. Ano yung nagiging ba ng bahay? Yung tawagin Bemba. Yun po ang naging trabaho ko sa Japan. Sumisweldo ko noon, 80,000. Nag-Japan ako, sumisweldo ko 80,000. Pero, TNT ako. Alam mo yung TNT?
Oh, tago ng tago. TNT ka. 80 mil ang sweldo ko, pero TNT ako. Eh kesa naman sa ABS, 5,000 lang sweldo ko, puro usan lapa ATM ko. Sa Japan, 80 mil, TNT ako. Taga-Tondo naman tayo, siyempre malakas loob ko eh. Taga-Tondo naman ako eh. So, pag nasa Japan ka pala, pagka katapusan ng buwan, ang binabayaran mo sa bahay mo, 25,000 agad. Bahay pa lang yun. Magbabayad ka ng tubig, kuryente, gasol, 8,000 to 12,000. Pagpalagay mo 10,000 na lang. Sa loob na isang buwan, 35,000 agad na babawas sa akin. Ikakain pa ako. Pag kumain ka, magkano gastos? 400 isang kain sa Japan. 400. Magkano mo? Sa 3 araw, sa isang araw, almusal, tanghalian, hapunan, day 1, 2. Pagpalagay mo ng 1,000 na lang, kasi matipid ako, nagsasaing na lang ako eh. Sa 1,000. Ibig sabihin, sa 80 mil mo, ang nababawas, 65,000 agad. 65,000 agad. So, ibig 15 mil na lang ang titira sa iyo. Eh, magsashampoo ka pa, magsasabong ka, mag-toothpaste ka. So, magkano matitira? Pagpalagay mo 2,000 isang buong gastos mo ron. So, 13 mil. Eh, pag nasa Japan ka, nandun lahat ng bisyo, sigarilyo, alak, dami alak nun, babae, marami mo lahat nun. So, hindi naman ako na umiinom. Hindi po ako umiinom. Hindi rin po ako naninigarilyo. Hindi rin ako ng babae. Kasi hindi ko babaero. Hindi babaero ako eh. Ako po, may asawa ako, isa lang. Asawa ko, doktora. Ito ko sa inyo. Ay, ginawa ko, hindi ako nakakatipid eh. Almost 8,000 lang naiipon ko nung nasa Japan ako. Parang niloloko ko na lang sarili ko. Kaya naisipan ko, umuwi na lang ng Pilipinas. 3 taon ako nagtrabaho sa Japan. 3 taon ako 3 ron. 80 mil ang sweldo. Pero kabuuan sa isang buwan, 7,000, 8,000 lang naiipon ko. Ay ginawa ko, umuwi na lang ako ng 2008. Kasi pag magpapasko, di ba pag magpapasko dito sa Pilipinas, masaya na. Bagong taon. Dito, 31 pa lang, masaya na. Eh doon, wala eh. Walang Pasko bagong taon eh. Kaya ginagawa ko, tumatawag lang ako dati sa bahay. Alam niyo, dati yung telepono, hindi na-dial pang maganon. Yung hindi ganun pa yung telepono. Wala akong video call dati, kaya malungkot. Eh, noong 2008, umuwi na lang ako ng Pilipinas. Bumalik ako ng ABS-CBN, nag-apply ulit ako. Buti na lang, natanggap ako. Alam niyo, palabas na, yung dalawa, Ago Bentita, yung mga ganon, immortal. Audio man ako noon dati. Kasama ko, audio man lang ako. Yung nag-boses, lumalabas na boses sa TV. Yun po ang naging trabaho ko. Kaya sabi ko sa buhay ko, okay na ako dito. Kaso, ang oras ng trabaho ko, alas 3 na madaling araw, hanggang alas 6 ng kinabukasan ng umaga. Ibig sabihin, almost 27 years. Ay, 27 hours ang trabaho ko. 27 hours. Ibig sabihin, kaya po siguro, payat ako. Kaya, kasi puro puyat po ako. Yung trabaho ko kasi puyatan. Kaya siguro payat ako, iBag lang na ipon ko sa ABS. iBag lang, iBag. Nakapagpunta ako ng iBag sa ABS-CBN noon. Kaya noon, sabi ko sa sarili ko, mukhang hindi na ako maasenso. Buti na lang, meron akong isang kaibigan. Meron siyang nakilalang kaibigan matandang mayaman taga Quezon City. Ako pinagkwento ko lang po yung buhay ko sa inyo, parang 55-54. Nung may nakilala kami taga Quezon City, isang matandang mayaman, nag-apply po ako. Kasi sabi niya, pwede raw akong nag-apply, basta galing akong ABS-CBN. Kaya, pinapunta niya ako doon sa Makati. Alam niyo sa Makati, sa Medina Roses. Nag-apply po ako doon. Sa application ko, ay sabi ng matanda, tatanggapin daw niya ako, ay sisweldoin ko, kung depende kung magkano gusto ko. Ang sinabi ko, ang sisweldoin ko, is 80 mil. Buti na lang, sabi ng matanda sa akin ng mayaman, sige, tanggapin ko yung 80 mil yung sweldo. Pero, dadalhin kita doon sa pagtatrabahuhan nyo, doon sa may Kalamba, Laguna. Kabuyaw. Pamilyar ba kayo Kabuyaw, Laguna? Doon po ako nagpunta. Dinala ko ng matandang mayaman doon sa Kabuyaw. Alam niyo po doon sa Kabuyaw, may isang malaking sabungan. Kwento ko lang sa inyo, dahil tinitira ako ng kalaban ko tungkol sa sabong.
Ikwento ko yung buhay ko, ba't ako nag-involve sa sabong. Sabi sa akin ng matandang mayaman, ang trabaho ko sa sabungan, may 2 manok na nagsasabong. Ang gagawin ko lang, bibidyoan ko, ganyan camera, bibidyoan ko, sisweldo ko 80,000 isang buwan. Sino pa naman? Ang gaan ng trabaho, papasok ka alas 6 ng umaga, matatapos ka alas 8 ng gabi. Ibig sabihin, sa 80,000 na trabaho mo, kukunti ang oras at kontrolado ko pa ang oras ko. Kasi, bukod sa akong magkatrabaho, binigyan niya akong kasama 10 tao. Bali, 11 tao kami magkatrabaho sa sabungan. Hindi po ako nagpapasabong ha. Ako po ay nagbibideo lang ng nagsasabong ng manok. Kasi tinitira nila ako, nagpapasabong daw ako. Wala Okay ba? akong kapasidad magpasabong. Taga-tondo lang ako. Wala akong pera. Kaya nung time na yun, sabi ko, hindi ako nagpapasabong. Nagbibideo lang ako. Yun lang ang trabaho ko. Hindi ko kasalanan kung anong legal naman yung ginagawa ko. Ginawa ko, video lang ako ng video. Araw-araw. Kasi, kesa umuwi pa ako ng Tondo, balikan, gagastos pa ako ng pamasahe ko. Kakagasolina ko. Ginawa ko, sa Cabuyao, Laguna, doon na ako nanirahan. 2010, 2011, 2012. Doon, sa loob ng sabungan, may cockhouse kung tawagin cockhouse. Ginagawa ko rin sa cockhouse, doon kami natutulog. Tinanggal ko yung mga manok, binintonahan ko kulay puti, nilagyan kong banig, alam yung banig na may kutsyon, yung nabibili sa SM, nilatag namin yun. Tapos naglagay ako ng aircon. Yung aircon, kasi doon may jumper yun. May jumper. Ay, yung jumper, sigurado, alam nyo yun. Jumper yun ba? Pag may jumper ka, libre kuryente. Gusto pa ba kayo yun? Oh, sapa! Gusto pa? Wala na. Meron pa! Masabog. Bawal na jumper. Diba? Pero, ganun ginagawa ko nun. Buti na lang. Yung isang beses, ba't ako nagkapera? Sabi mo, nagtrabaho ko ABS, 5,000, saan lang ATM ako. Nag-Japan ako, 80,000 sweldo ko, pero wala na naman. Bumalik akong ABS, atayan ng trabaho. Napunta ako sa sabungan. Alam ko, masaya na ang buhay ko sa sabungan. Sabi ko, video. Buti na lang isang beses. Ito na, napaganda yung punta ko. Nagpunta ako ng Quezon City. Doon sa Quezon City, tumatambay kami ron, pagka-linggo, pag maagang natatapos ang sabong. Pagpunta namin doon, bago kami umuwi ng Laguna, ang ginagawa namin, tumatambay kami sa isang ainan sa Quezon City, sa Tropical Hut. Isang gabi, gabi yun, linggo, mayroong 2 lalaki lumapit sa akin. Alam niyo yung iPhone 4 natin. Ang presyo dati ng iPhone 4, mga 2012 yata yung mga 50,000, 40,000, 50,000. May lumapit sa akin 2 lalaki, bata. Bata pa lang yun ang mga ngayon. Mga 32 years old na ako doon, 33. Sabi ng bata, may binibenta ako, iPhone 4, 5,000 lang. Kaso walang charger. Sabi sa akin ganun. Sabi ko, mura. Kasi ngayon lang ako nakakita ng iPhone ginawa ko, binili ko. Tinawaran ko 4,000, binigay sa akin. Sabi ko, ako na bibili ng charger. Baka sira. Sabi niya, baka sira yung charger. Ako na lang bibili. Tinanong ko saan galing. Sabi, dyan lang, bagong hango lang daw nila yun. Ewan ko saan nila din, sa'yo tinitira. Bagong hango daw mga bata Yun di ko alam kung hinahangsan nila, hinango yung cellphone nila na yun. Kaya pag uwi ko sa Laguna, kinokontrol ko. Pag control ko ng cellphone, hindi ko makontrol yung ibang application. Yung pala, peke. Peke ako sa iPhone. Sabi ko sa buhay ko, taga-tondo ko, ako na-disgrasya. Ako na degoy. Hindi ko naman mapapalikan pa yung 2 loko-loko sa taga-Quezon City. Ginawa ko, gabi-gabi, pinipindot ko yung cellphone. Hanggang naisip ko isang gabi nun, yung 2 nagsasabong na manok, lagay ko sa telepono. Alam niyo yun? Ako nakaisip nun, yung nagsasabong na manok, napapanood sa cellphone. Ako nakaisip nun. Sa buong Pilipinas, naisip ko yun. Parang ako naka-invento nun na yung nagmamanok, napunta sa cellphone, sa akin ang galing yun. Ginawa ko, sabi ko sa sarili ko, mukhang yayaman ako rito. Dahil yung mga big time sa bungero, hindi na pupunta ng sabungan, manonood na lang sa cellphone. Yun ang ginawa ko. Sabi ko, maghahanap ako ng mga big time sa bungero para pagbebentahan ko. Buti na lang, may kaibigan akong taga-ABS-CBN, sila Erwin Tulpo, Ben Tulpo, Manny Pacquiao, mga big time. Sabi ko gano'n,
baka meron silang kakilala na pagbebentahan ko nung technology ko na naiisip. Sabi ng kaibigan kong Erwin, meron akong papakilala sa iyo. Ito, tinawagan niya, pinakausap sa akin. Ang pangalan, Art Atayde. Kung familiar kayo, Art Atayde. Anak niya yung Arjo Atayde, yung asawa ni Silvia Santos. Pinakausap sa akin. Ako po, parang kayo 54, 55 ha, inikwentuhan ko lang kayo ng buhay ko. Para at least, alam nyo, kung sino ba yung aplikante. Kayo mga boss namin, kayo lahat eh. Sa totoo lang, kayo ang boss namin. Dahil kayo, kami po bilang aplikante, dapat alam nyo kung sino yung pipiliin nyo. Diba? Sa akong aplikante, 4 kaming aplikante ha. O alam nyo naman kung sino-sino yung kalaban namin. O merong Donicio, may Lopez, at saka Edwin Santos ba yun? Edwin Santos. 4 kami. Saka ako po, Joseph Lumban. Buti na lang, sabi sa akin ng Atayde, balikan mo lang yung kwento ko, yung Atayde. Sabi ko sa Atayde, boss, baka meron kang baka pwede mong bilhin yung technology ko, hindi ka na pupunta na sa bungan, mapapanood mo na yung nagsasabong sa telepono. Ang sagot sa akin ng Atayde, hindi ko kailangan yan, hindi ako marunong yan. Hindi ako gano'ng nagsasabong, pero ayoko yung telepono. Kaya sabi niya, may kaibigan ako na ipapakilala ko sa iyo para makita, mai-introduce mo yan. Eh ginawa ko, pinakilala sa akin yung si Atayde. Ang tinawagan niya sa telepono. Ang pangalan ng tinawagan niya, ang pangalan Atong. Kung familiar kayo, Atong ang pangalan. Pinakwento ko lang sa inyo. Sabi sa akin ng Atayde, pumunta ka sa isang hotel sa Paranaque at punta mo. Ako naman, isang batang tundo. Pumunta akong Paranaque. Yan, may pinuntahan ako isang hotel. Pagpunta ko ron, pagpasok ko sa hotel, yung meeting place namin, ang daming security guard, ang daming bodyguard. Ganun pala pag ang meeting mo bilyonaryo. Ang daming bodyguard. Pagpasok ko ron, ang nakita ko sa loob, ang nakasama ko sa meeting, lumapit sa akin, ang pangalan, Atong Ang. Pamilyar kayo? Pamilyar kayo? Dati, yung Atong Ang, nakikita ko lang yun sa TV. Tsaka kami erap, di ba dati, yung panahon. Ako, kinikwento ko lang po sa inyo para maintindihan nyo. Kasi, tinitira nila ako tungkol sa sabong. Ako po, hindi po ako nagpasabong. Ako lang po, ang nakaisip, nung 2 manok na naglalaban, na ilagay ko sa telepono. In-explain ko lang po sa inyo. Kaya yung tumitira sa akin, kung meron man tao rito tumitira sa akin, ito, in-explain ko lang sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo kung ano gusto nyo. Totoo yun. Tinitira nila ako araw-araw sa sabong. Basta bahala kayo sa buhay nung sino man kayo. No? Ang inaano ko lang dyan, pinapaliwanag ko sa inyo kung saan ba ako nang galing. Ginawa ko, sabi ko dun sa Atong, sa bilyonaryo, boss, ito yung technology ko. Baka pwedeng ibenta ko sa'yo. Ang sagot sa akin ng tao, hindi ko kailangan yan. Mas gusto ko, napapanood ko yung manok ko pag nagsasabong ako. At ako mismo ang nagbibitaw ng manok ko pag nagsasabong ako. Sa isang banda, nireject po ako ng tao. Sabi ko sa buhay ko, mukhang hindi na ako maasenso. Baga, kinikwento ko sa inyo yung buhay ko eh. Sabi ko sa buhay ko, mukhang hindi na ako maasenso. 2016 yun, nireject ako. Ginawa ko nun, pag uwi ko sa bahay ko, buti na lang may girlfriend ako nun. Asawa ko na ngayon, kasi girlfriend ko, asawa ko na ngayon. Doktora po yung girlfriend ko, asawa ko ngayon, doktora po siya. 32 years old siya, ako po 45. 13 years po ang agwat namin dalawa. Late po ako nag-asawa kasi nga, natatakot ako na mag-asawa dati, wala na akong makain. Mag-asawa pa ako, baka wala na akong makain. Baka puro tambay sa tundo na lang ang gawin namin. Natatakot ako noon, mag-asawa. Kaya sabi ko sa girlfriend ko dati na yun, mag-anak na lang tayo, baka kaya hindi ako binibuenas, 33 years old na ako. 37 years old na ako noon. Sabi ko sa asawa ko, baka pwede mag-anak na tayo. Pinagbigyan naman ako ng girlfriend ko. Nag-anak kami noong 2017. Sabi ko sa buhay ko, okay, baka yun yung buenas ko. Pagtungtong ng 2019, ginawa ko, gusto kong kumasenso eh. Sabi ko doon sa Atayde, tinawagan ko ulit. Boss, baka pwede, ilapit mo ulit ako doon sa bilyonaryong kaibigan mo. Buti na lang, mabait yung Atayde. Tinawagan niya ulit. At pagtawag niya, pinapunta ko sa bahay ng bilyonaryo. Pinuntahan ko po, taga Mandaluyong. Pinuntahan ko siya. Ganun pala bahay ng mga bilyonaryo. May elevator, pataas.
Ganun ang bahay pala pag milyonaryo. Pagpunta ko doon, sabi ko doon sa tao, oh, Joseph, ikaw na naman, sabi sa akin nung atong. Ano bang ipapakita mo? Pinakita ko ulit yung technology ko sa kanya. Pinakita ko ulit. Para, sinubukan ko ulit, second chance. Second chance. Ginawa ko, sabi ng tao sa akin, sabi sa akin ng milyonaryo, o sige, titignan ko ulit yan. Pero walang kasiguraduhan. Kapag ka ito nag-click, magiging ano tayo? Bibigyan kita. Pag hindi nag-click, wala tayong pag-uusapan. Ganun pala makipag-deal ang mga bilyonaryo. Shake hand lang kami, shake hand lang kami. Oh. Basta pag nag-click to, babalikan kita, bibigyan kita. Pag hindi nag-click, wala tayong pinag-usapan. Ganun ang usapan namin. Kaya noong 2019, pag uwi ko sa asawa ko, sabi ko, oh, iniwan ko na yung sistema ko doon sa bilyonaryo. Sabi ng asawa ko, bakit mo iniwan? Baka mamaya, hindi ka na balikan yan o ano man. Sabi ko doon sa tao, sa asawa ko, dapat magtiwala rin tayo. Minsan-minsan, sa mga taong kausap natin. Dapat pipiliin din natin yung pagkakatiwalaan. Pinagkatiwala ko yung sistema ko doon sa may bilyonaryo. Kaya ginawa ko noon, sabi ko sa asawa ko, kasi ano na ako 40 years old na ako noong 2019. Kaya ginawa ko sa asawa ko, sabi ko, mag-anak na lang tayo ulit. Ito, kinikwento ko na sa inyo, matindi ka anak mo, kinikwento ko na sa inyo. Nagkanak ulit ako noong 2019. Pagtungtong ng 2020, manganganak na yung asawa ko. Sabi sa akin ng asawa ko, baka pwede, pakasalan mo ko dahil magdadalawa na anak ko. Sabi ko, ayoko kaya lang sabi, baka mamaya, umuwi na raw niya yung anak ko tsaka yung nasa tiyan. Ganun pala, kaya noong 2020, napikot na ako noon. Napikot na tayo. Kaya ginawa ko, pinakasalan ko po yung asawa ko noong February 2020 kay Yorme. Si Yorme nagkasal sa amin, si Isko. Dahil siya mayor nun, di ba? Nagpakasal. Kasi, kaya kung kinikwento sa inyo, na kaya kung bakit kami may picture nila Isko, dahil siya po ang nagkasal sa amin kasi magkasama kami ni Yorme sa isang organization. Magkasama kami. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Pagdating ng 2020 March, nag-lockdown, di ba? Pandemic. Nag-pandemic noong 2020 March. Kaya ang nangyari sa buhay ko, magdadalawa na anak ko, nawalan ako ng hanap buhay, nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng negosyo dahil lahat tayo walang hanap buhay. Lahat tayo, bawal magsabong, bawal ganito, bawal ganun. Di ba? O kaya nangyari sa buwan ko, patay. Ubus. Lahat ng naipon ko lang ubus. Dahil wala puro gastos lang Di ba? Pagdating ng June, nag-open. Di ba? Tanggal lockdown. Lumabas, pinalabas tayo lahat. Pagdating ng October, sarado ulit. Buti na lang. Pagdating ng December, tumawag sa akin yung bilyonaryo, yung atong. Sabi sa akin, Joseph, punta ka sa bahay ko. Pagpunta ko sa bahay niya noong December 2020, pag-akit ko elevator, isang kwarto, nakita ko ang daming pera. Ganun pala pag bilyonaryo. Ang pera ng bilyonaryo, nasa kwarto lang. Sa bahay lang, nasa kwarto lang. Wala siyang bangko. Sabi ko, boss, nakakalat yung pera ko sa loob ng kwarto. Sabi niya, hindi ako nagbabangko. Ilalagay ko lang yung pera ko sa kwarto. Nagulit kami, kwento. Bago matapos yung kwentuhan namin, ang sagot sa akin ng tao, ng bilyonaryo, Joseph, pag uwi mo, yung isang kwarto, kunin mo na yung pera, uwi mo na lahat. Bakit ako nagkapera? Sabi sa akin ng tao, yung pera na sa kwarto, iuwi ko na daw. Alam mo yung isang van, yung van na puti, yung mga uso dati, yung malalaking van, yung Grandia, 6 na balikan, inuwi ko yung pera. Sino ba naman lukot-lukot taga-tondo? Pag binigyan ka ng pera, hindi mo tatanggapin. Di ba? Paagaw ko 1,000 rito, magkakagulo rito. Binigyan ako. Hindi. Ang ibinigay sa akin pera, 6 na balikan, inuwi ko. Yung totoo yan. Kinikwento. Hindi ko po nila iyabang Kinikwento ko lang yung nangyari sa buhay ko. Yung binigay sa akin pera, yung mga ganyan bag, mas malaki dyan. 10 milyon na laman. Sabi ko sa sarili ko, nag-aaral lang ako sa mababang paaralan ng Nolasco. Nag-aaral lang ako sa Guzman. Nakapagtrabaho ako ng ABS. Nag-TNT ako sa Japan. Bumalik ako ng ABS. Napunta ako sa Buwan.
Hindi naman ako umasenso. Dito, tinawagan ako. Nagtiwala lang ako sa tao. Alam niyo yun, pag uwi ko ng bahay namin, sabi ng asawa ko, saan galing yan? Sabi ko, nagtiwala tayo sa tao o etong kapalit. Kaya minsan talaga, magtitiwala tayo sa tao. Tsaka, natutunan ko doon sa tao, meron siyang isang salita. Ibig sabihin, pag pinangakuha mo ang isang tao, dapat tuparin mo. Kasi tayo, nasasanay tayo eh. Pag pinangakuhan tayo, kailangan pa ba tuparin? Di ba? Naniniyasan na tayo. Di ba? Ganun pala ang tao dapat. Dapat panindigan mo. Pag nagbitaw ka ng salita, dapat panindigan mo. Sa pagkatutunan ko, pagka pala, dumadami ang pera mo, dumadami rin pala ang kaibigan mo. Totoo pala yun. Pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Totoo pala yung kasabihan na yan. Yung kasabihan na yan. Sabi ko sa buhay ko, dati, wala naman akong pera. Hindi naman ako kilala. Wala akong kukunti kaibigan ko. Ngayon dumami pera ko. Ang dami kong kaibigan. Sa totoo lang. Ganun pala, sa iba't ibang lugar. Dami kong Kaya masabi ko sa sarili ko, kahit maubos kahit abutin ako 100 taon, hindi ko na mauubos yung pera ko. Kaya ginawa ko, hinati-hati ko yung pera ko sa 5. Kasi sabi ko sa asawa ko noon, hatiin na natin yung pera natin. Meron na tayong 3 anak noon. Ginawa ko, noong 2021, gumawa ulit ako ng anak. Kaya yung anak ko noong 2020, 2021, suko. Kumbaga 11 months lang ang differential gumawa ko. Tapos, pagdating ng 2023, gumawa ulit ako isang anak ko, isang babae. Sunod-sunod ginawa kong anak. Tapos, may pera na ako eh. Kailangan ko na gumawa ng anak. Tapos sabi ko sa sarili ko, after election, next year, gagawa ulit ako ng anak. Hindi, kailangan. At least, malakas na loob ko. 45 na ako eh. Gusto ko maging anak ko 5. Kaya ginawa ko, hinati ko yung pera ko sa 6. 5 sa anak ko, isang parte sa akin, tapos yung asawa ko, binigyan ko lang ng pera. Kasi, pag iniwan ko yung pera ko sa asawa ko, mauubos. Kasi puro pagpapaganda ang ginagawa. Hindi, pag babae, ganun. Diba, ibigay kayo sa asawa nyo. Para bigyan ng paganda. Ha? Ibigay ka lang. Ha? Wala ka yata asawa eh. Hindi, asawa ko, binibigyan ko. Ang maganda niya. Parang siyempre. Tsaka pagpapayag. Ganun talaga. Pagka loyal ka sa asawa mo. Dapat ganun. Diba? Kaya kayo, binigyan mo sila na yung lipstick ko. Siyempre. Nakita mo si nanay. Ay, tinatawag ka na. Misteryosa. 75, naka-lipstick pa. Dapat kayo. Dapat ganun. Dapat kayo. Nag-make-up kayo. Kaya ginawa ko, hinati-hati ko po yung pera ko. Tapos, bumili ako, nagbigay ako sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, gagawa na ako ng kabutihan sa buhay ko. Kaya ginawa ko, nag-alat ako ng pera, naglabas ako ng pera, pantulong ko sa mga tao na mga nangangailangan. Kaya noong 2020, 2021, 2022, nabigay po ako ng tulong sa iba't ibang lugar. Yan, Laguna, Batangas, Quezon City, Rizal. Kaya Yorme, nagbigay akong tulong niya nung panahon na yun, nung pandemic. Kaya naisip ko, sabi ko, minsan lang naman ako gagawa ng kabutihan sa buhay ko. Gagawin ko na. Kaya nabigay ako ng tulong. Isang beses, last year, may tumawag sa akin. Sabi sa akin ng kaibigan ko, taga-SK, mga SK niya sa may, sila Sandoval, kilala nyo? Sandoval. Sabi niya Sandoval sa akin, tsaka ni Grace Clemente. Boss, tulungan ng tulong sa ibang lugar. Bakit sa Tondo, hindi ka tumutulong? Yun po ang sagot sa akin. Napaisip po ako, oo nga no, ako po umasenso ko bilang isang taga-Tondo. Umasenso ko. Pero, bakit hindi nga naman ako nagbibigay ng tulong sa Tondo? Sa ibang lugar, nagbibigay ako. Kaya ginawa ko, sabi ko sa mga ka-SK ko, paano ako tutulong sa Tondo? Anong gagawin ko? Paano ko magsisimula? Ang sagot sa akin, lumapit ka sa baranggayan. Ganun pala. Pag tutulong ka pala sa mga residente, dapat dadaan ka sa baranggayan. Buti na lang, napakabait ng barangay chairman nyo, si Chairman Calma. Sila kagawad, napakabait. Pinapapasok ko sa barangay nyo. Ibig sabihin, nakapagbigay kami ng tulong. Bakit ako tatakbo?
sabi sa akin ng isang kagawad ko, Boss, pag tumulong tayo, magbigay na rin tayo sa mga residente, plus, tumakbo daw ako. Sabi niya, takbo tayo takbo tayo sa politika. Ito po ba't ako tatakbo sa politika? Sabi ko sa sarili ko, bakit ako tatakbo? Ang sarap na ng buhay ko. May sasakyan ako, nakapag-abroad ako, lahat, nabibili ko. Kumbaga, ba't ba ako tatakbo? Sasakit lang ulo ko, sabi ko sa kanya. Yun po yung katotohanan, ba't ako tatakbo? Ginawa ko, sabi ko sa mga kaibigan ko, Bal, ayoko yan. Baka mamaya, pag nanalo ko, sabihin, ninakaw ko pa yung pera ko, yung naging naibigay sa akin pera, baka sabihin, ninakaw ko pa. Eh sabi ko, ayoko yan. Kasi, pag tumakbo ka lang, pag nanalo ka palang konsehal ng Maynila, wala kasing pondo. Wala tayong maasahang pondo dahil ang ginagastos lang nila, allowance lang nila. Kaya huwag kayong magtatampo sa mga konsehal nyo dahil wala talagang pondo. Pero sabi ni Bal, tagpo daw ako ng congressman. Napaisip ako, ano ba yung congressman? Eh pag uwi ko sa bahay, pinag-isipan ko, ano ba yung congressman na yan? Pagka nanalo ko bang congressman, ano ba mapapala mo? Eh inisip ko, tinignan ko, ano mapapala mo pag tumakbo ka congressman? Nung ni-research ko, tinawagan ko yung mga kaibigan ko congressman. Eto pala, kwento ko lang sa inyo 55-54. Pagka-congressman ka pala, ang presidente ng Pilipinas, gagawa sila ng budget, kasama yung Congress. Tapos ang Congress, Speaker of the House, magbababa ng pera sa District 1 ng Manila. Dito, halimbawa, wag na, ako na lang, kunwari lang, naging congressman ako. Bibigyan pala ako ng gobyerno ng pera na 600 million to 1.2 billion taon-taon. Ibig sabihin, hindi pera, bibigyan ka ng proyekto na uubusin mo halagang 600 million to 1.2 billion pagpagawa ng basketball court, pagpagawa ng barangay, pagbuhukay ng mga ilog. Pinagbuhukay ng ilog. Yung kalsada, butasin mo, kasi bento mo ulit. Pwede. Kailangan maubos mo. Hindi, totoo yan. Pwede tayo magpalagay ng tulay dyan, gusto mo. Tulay. Kahit walang ilog, pwede yun. Kailangan maubos yung pera ng gobyerno. Kasi kailangan ubusin mo para sa susunod na taon, may budget ka ulit. Pag hindi naubos, babawasan ka. Kaya dapat, ang gagawin mo, uubusin mo yan. Ubus. Lahat-lahat. Pag naubos mo, yung 600 o 1.2 billion taon-taon, siyempre, may porsyento ka. Pero may porsyento ka niyo. Ha? Yan. Yan. Huwag na, 10% na lang. 10 na lang. Sa 800 million, naubos ko yung 800 million. Nakapagpagawa kong tulay, binutas ko yung kalsada, sinimeroan ko. Kita mo, yung bulwagan, yan. Gigibahin mo yan. Kasi pagawa kang bago. Kasi, kailangan maubos eh. Oh, teta, dati yan, di ba? Oh, hindi ba? Okay. Pero, pagka ano, pag-isipan ko ba kung gigibahin mo eh. Kaya kunwari lang ako mananalo ko. Di ba? Hindi kailangan gigibahin eh. Oh. Totoo yan, oh. Paano mauubos yung pera? Oh. Gusto mo, ito, butasin natin ito. Akin na eh, bubutasin natin. Simentoan ulit natin ng bago. Oh. Pagka congressman ka pala, pwede mong ubusin yung ganong karaming pera, taon-taon. Last, pag nauubos mo na, may porsyento ka na pwede mong ibulsa. Para, siyempre, maibubulsa mo. Paano ka makikita? Pag naglabas kang pera, kailangan may babawiin ka. May mga ganun eh. Sabi ko, last, meron kang DSWD na AX, sino na nagkakaroon 2,000 rito? Binibigay ng congressman, 2,000. Tupad! Yan, tupad. 6,400. Wala pa. Wala kayong tupad? Yung 2,000. Libre yan, pinamimigay yan ng congressman sa mga presidente. Kapag nangangailangan ang bawat presidente na hindi, namimigay yan. Wala? Ano pa sa akin? Sabi mo,
congressman ang bigyan mo. Pero, hindi. Binibigay yan sa taong nangangailangan. Kanyari, financial assistance. O sino nagkakaroon? Medical assistance. Wala. Meron. Wala. Oh, burial assistant. Lahat ng klaseng assistant. Lahat, wala. Wala ba talaga? Nagawad, wala. Hindi libre kasi yung pinamimigay ng gobyerno sa bawat residente na manggagaling sa DSWD, ibababa sa congressman para ibigay sa mga nangangailangang residente. Anyway, wag natin pag-usapan yun. Basta, ayun po ang benepisyo ng congressman. Kaya sabi ko sa kay Kagawad Bal, Kagawad, tatakbo akong congressman. Ang sarap maging congressman. At tumutulong ka na, may pera ka pa. Di ba? Ay sabi ko, sarap ba? Sino gusto maging congressman dito? Oh. Taon-taon, meron kang 80, 80 to 100 million. Oh, ayaw mo? Sino gusto? Wala? Ayaw niyo maging congressman? Eh sabi ko kay Bal, gusto kong maging congressman. Bakit? Ang daming pera eh. Eh kung yung pera na yun, dagpa sa kayamanan ko, lalo ako yayaman, di ba? Kaya lang, sa impyerno na ako mapupunta niya. Mag-aaninakaw ko pa yan, di ba? Eh sabi ko kay Bal, gusto kong tumulong sa taga-Tondo. Gusto kong magbigay ng anong dapat natin ibigay sa sarili kong bulsa. Last, kung mananalo tayong congressman ng Distrito 1, sabi ko sa kanya, masarap. Kasi unang-una, lahat ng perang papasok sa congressman, allowance ng congressman, sweldo ng congressman, komisyon ng congressman, AX, tupad, lahat ng perang papasok sa congressman, kung daang milyon man yan hanggang maging zero yan. Gusto ko, pag natsambahan ko to, gusto ko, tayo naman taga-Tondo ang makinabang nito. Kayong mga taga-Tondo dapat. Hindi. Ito po barangay 55-54. Hindi ko na kayo pupulahin pa. Hindi ako mangangako sa inyo. Ayoko mangako. Mahirap ipangako yung bukas. Ang sa akin lang po, ang sinasabi ko dito, kung matiyatsambahan ko to, gusto ko, kayo naman ang makinabang. Kayo, pera natin yan eh. Diba? Hindi ko na para nakawin yan. Kung nanakawin ko pa yan, eh baka sa impyerno na ako mapunta niyan. Ako po, lalaban ako rito. Hindi po para magnegosyo ako rito. Hindi ako lumalaban para magkapera ako. Hindi ako lumalaban para magawin kong hanap buhay ang politika. Lalaban ako dahil gusto ko taga-Tondo ang makinabang sa pera ng gobyerno. Kumbaga, sa buhay ko, may pera na ako. Yung karangalan, ang karangalan hindi mo nabibili ng pera yan. Kahit gaano karami pera mo, kahit bilyon ng pera ko, hindi ko nabibili ang karangalan. Pero, pag gumawa ka ng kabutihan sa Tondo, pagdating ng panahon, yung anak kong 1 taon, 3 taon, 5 taon, 7 taon, pagdating ng panahon, kalaro ng mga anak nyo, kabarkada ng anak nyo, meron man lang, sabihin man lang sa kanila sa anak ko, o yung tatay ko, gumawa na maganda sa Tondo yan. Yung karangalan na yun, ang kailangan kong makuha sa buhay ko dahil may pera na ako eh. At higit sa lahat, tayo naman mga taga-Tondo ang makinabang sa pera ng gobyerno. Di ba? Lahat tayo, para tayo namamalimos sa pera ng politiko. Ako po, hindi ko po ipinapangako, pero pag natsambahan ko to, maniwala kayo, sa inyo mapupunta yan dahil hindi ko pera yan. Ibabalik ko po sa inyo lahat. Kaya po ako, ginagawa ko po, sinasanay ko na yung sarili ko. Pag nagbigay ako sa isa, gusto ko lahat bibigyan ko. Katulad niyan, gumagawa ko ng bigas. Asawa ko, may rice mill sa Bulacan. Nagbibigay ako ng bigas every quarter. Nakakatatlong bigay na ako ng bigas. Pangatlo to. Kasi dati may mga card kayo, di ba? Ewan ko lang kung sino nakakuha ng bigas sa inyo dati. Dati, walang kumukuha ng card ko dati. Ngayon, sabi ko, bigyan niyo lahat ng card. Kasi gusto ko, pag nagbigay ako ng pera, ay nagbigay ako ng ibibigay natin, o pera ng gobyerno, magsosoli ako. Dapat lahat kayo makinabang. Katulad niya, bigas. 8,000 ka ba ang bigas yan? Nagbigay ako, bumili ko. Ipinamimigay ko po lahat yan sa inyo. Konti lang. Pero gusto ko, lahat kayo meron. Kasi minsan nangyayari, madalas, ang gobyerno, ang politiko nagbibigay sa chairman. O che, pamigay mo to 500 supot. Pamigay mo sa residente mo. Pero ang residente,
ang barangay niya, 1,500. Minsan, o madalas, nangyayari, bibigyan ng staff, 500 masaya. Yung 1,500 nagmumura. Dahil, yung 500 lang ang meron staff eh. Yung 1,500, nakatumaka, nanonood doon, nagkakabigayan. Di ba? Totoo o hindi? Kaya po, sinasabi ko yung sarili ko. Pag nagbigay ako, gusto ko lahat kayo meron. Katulad yan, ngayong gabi may bigas tayo. Yung bigas na Ito yun. po, pusang loob ko po itong binibigay sa inyo. Wala akong tanawan ng utang na loob. Kahit po, kahit sa kabila ang ipopoto nyo, kung kabila kayo gusto nyo, wala akong pakialam sa inyo. Basta ang gusto ko, magbibigay ako ng tulong dahil tuto kayo. Dahil taga-tuto tayo. Di ba po? Walang personalan ko. Kung hindi nyo ako ipopoto, ay bahala kayo sa buhay nyo. Yung kalapang ko. Di ba? Basta, wala tayong personalan. Ang sa akin lang, pag ito po na tsambahan ko, maniwala kayo, sa inyo mapupunta yan, hindi akin. Kaya po, ako po, ngayon po December, next week, Yeah. meron akong spaghetti. May kasamang hamon. Basta, halimbawa, tay, may anak ka 2, butante. May apo ka 1, butante. O, may asawa ka, 5. O 5 kayo, matapos. Hindi mo individual. Hindi mo per pamilya, individual. Kasi, Wow, galing, ah. lahat kayo, butante kayo lahat eh. Diba? Bakit mamimili ako? Lahat kayo bumuboto. Dapat, lahat kayo, boss namin kayo lahat. Bakit kung bibigyan yung nanay mo lang? Ba't kung bibigyan yung tatay mo lang? Dapat, pati yung anak mo, pati kapatid mo, pati ano mo apo mo, dapat meron. Basta, butante, at basta, may card. Ha? Basta may card. Next week, meron akong hamon. Pamaskong handog ko po yan. Kasi, pamaskong handog ko po sila. Di ba naman? Di ba po, taon-taon nagkakaroon naman kayo ng masumandog sa congressman, di ba? Nagkakaroon kayo, taon-taon. Hindi. Hindi. Taon-taon di ba nagbibigay ang congressman sa inyo? Pamaskong? Ha? Wala? Wala ka ba? Akala mo meron? Anyway, huwag natin pag-usapan yun. Basta, ako po, sasadayin ko yung sarili ko. Malay mo, matsambahan mo to. At least, taon-taon, makapagsoli man ako ng pera sa gobyerno para sa inyo eh. Taon-taon, bibigyan ko ng pamaskong doon. Ha? Basta po, next week, ang tabayanan nyo doon sa may kanto. Nandun yung truck namin, pipila kayo, mamimigay nyo yung card nyo. Basta, may card kayo, bawat isang card, may isang hamon na bilog, merong spaghetti 1 kilo, 1 kilong sauce. Yun lang nakayanan ko ha. Pero lahat kayo meron. Lahat. Oo. Ganun lang po. Sa akin po, tanggapin nyo ha. Tanggapin nyo yun. Kahit laban nyo ako, tanggapin nyo ha. Wala lang yung personalan. Kahit hindi nyo ako iboto yung mga kalaban mo. Okay lang ha. Mas importante, taga-tondo kayo. Kung masenso ko, tulong ko yan sa inyo. Salamat! Thank you! Yun lang po. Barangay 55, Barangay 54. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa oras na ibinigay niyo sa akin. At magkikita-kita pa tayo sa susunod na panahon. Maraming salamat po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Muli palabagay natin ang alakalumban Congressman Joseph Lumban! At syempre, Barangay 54 and Barangay 55. Baka may mga tanong po tayo kay Sir Joseph or suggestion. 55, meron ba? Palakasan ako ng speaker ko. Palakasan ako mic. 55, may tanong po tayo or suggestion. Ano po? May tanong. Yung mga walang card daw po. Yung mga walang card, umuha lang po kayo ng papel. Kahit wala kayo card, yung may benefit type ID, yun lang po papakita. Yan, Nay. Papakita nyo lang yan. Lahat kayo meron. Basta, Yan po gusto si ko, Joseph Lumban. everything na magbibigay ako For ng Congressman lahat. ng District Lahat kayo 1. meron. Nay, yan po. Gusto ko, para pagka magsasoli tayo, meron yung gobyerno. Diba? Lahat kayo meron. Thank you po tayo. Yes. At syempre, Barangay
55 ay Barangay 54. Tay, pagka kayo mahihirapan, Tay, ipakita nyo na lang yan. Ibigay nyo lang sa anak nyo. Para at least, hindi na kayo kumina. Ha? Pakita nyo lang, sama nyo sa aming bahay nyo, sa anak nyo. Joseph Limbagwen for Congressman District Hindi 1. na tayo pumunta ron. Yes, exempted na kayo dyan. Tapos, pag natsambahan natin yan, yung gamot, matagagdagan na yan. Matagdagan na natin yan. Ha? Lalo din Alright. wala sa kamutan natin. At syempre, Barangay 54 and Barangay 55. Tapos na po siya. Tapos na po siyang nagsalita po yung mga Ang bal. pagkawag ngayon, konsihal sa tamang panahon.